Another day, another J. Ferns wife story. Nilagay na nga ni J. Ferns sa multipurpose pen ang mga dala naming manok at yung iba naman ay nasa scratch pen sa kubo. Hindi na nga tumigil ang ulan at kinabukasan, ayan may kasama ng malalakas na hangin. Naglaglaga na nga rin ang mga dahon ng puno kaya madaming dumi dito sa likod namin. Malayo naman kami sa bagyo pero habagat ang nagpapaulan dito sa amin at may kasama nga ring pagbugso ng malalakas na hangin. 10 stag nga ang inilipat dito ni J. Fern para hindi mabasa ng ulan ang mga manok. Yung mga naiwan sa cording area ay pinalagay na lang ni J. Fern sa tangkal para hindi rin mabasa. Kahit maulan ay nangitlog ang isa naming broodhen. Nag-iitlogan na nga ang mga broodhen namin pero nung umulan ay tumigil na uling mangitlog. Itong Dingfair 5K sweater lang ang nangitlog. Hindi pa nga namin sinasalang ang mga broodhen namin kaya lahat ng mga itlog nila ay inuulam muna namin. Sa sobrang lakas ng hangin, basa na nga rin ang loob ng fly pen at mga butas na rin ang yero nito. Papalitan na nga rin ng yero yan at mga division para makapaglagay na kami ng mga stag dyan. Pati yung buhangin dyan ay kailangan ding palitan bago lagyan ng stag. Mahirap nga magpatuka ng manok kapag ganitong maulan, kaya kapag tumila ang ulan, sinasamantala ko agad magpatuka, binibilisan ko lang para hindi ako abutan ng ulan. At para kapag umulan man, ay naubos na ng manok ang kanilang mga patuka. Mag-isa nga ako nagpapatuka ng mga manok ngayon dahil si J. Fern ay sumaglit sa manukan dahil nagdala siya ng patuka. Sinamantala nga rin niyang hindi umuulan, kaya nakapagdala siya ng patuka sa manukan. Late na kasi nagsabi si Richard na wala na palang patuka doon, kaya ngayon lang pumunta si J. Fern. Buti na lang ay tumila ang ulan. Pagkatapos kong magpatuka ng mga manok, ay nagwalis muna ako ng mga laglag na dahon, ginawa't hindi pa naulan. Mabigat ngang walisin itong mga laglag na dahon dahil basa. Hindi ako nakapagwalis kahapon dahil hindi na nga tumila ang ulan, buti ngayong umaga ay tumila ang ulan, kaya ayan, nawalis ko ang mga kalat. Pagkatapos kong magwalis, ay nilinis ko muna ang mga waterer ng mga manok. Pagkatapos kong linisan ang mga waterer, ay nilagyan ko na ng painom ang mga manok. Multilite Premium ang tinimpla kong painom nila. Ang Multilite Premium ay kumpletong supplements na kailangan ng ating mga manok. Meron itong multivitamins, minerals, electrolytes, amino acids, probiotic, CGF at taurine. Ito na ang pinakakumpletong water-soluble supplements na makikita sa market ngayon. Alagang tunay, laking LDI. Ay, grabe, ang lakas ng hangin. Samantalang kanina kala ko sisila na. At nung pahapon na nga ay biglang umulan ulit pero sobrang lakas at may kasama pang malakas na hangin. Palabas na nga ang bagyo nito kaya akala ko ay hindi na uulan. Hindi na nga dire-diretso ang ulan pero kapag umulan ay malakas at may hangin. Kanina maganda na ang panahon pero ngayong hapon biglang ganyan na naman. Kinabukasan ay pumunta ulit sa manukan si J. Fern. Karamihan ay mga pulet na nga lang ang alpas ngayon sa range area at pailan-ilan na lang ang mga baby stag. Sampung baby stags na lang at mga cockerels ang nakaalpas ngayon sa range area. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa kubo ang mga bagong dala naming cockerels kaya hindi pa hinuhuli ni Richard ang mga baby stag na nandyan sa range area. Maulan pa kasi kaya sabi ni J. Fern, hayaan na muna doon ang mga cockerels sa kubo. Pangatlong araw na nga ng mga cockerels na bagong dala namin doon sa range area. Dahil nga may bagyo at may paparating pa uling isang bagyo ay hinayaan na muna dyan ni J. Fern sa kubo ang mga cockerels.
Tahimik naman sila dyan at hindi nag-aawayan dahil sanay naman niyang magkakasama kapag inaalpasan dito sa backyard. At dahil maulan pa nga, dyan muna sila sa kubo para hindi sila mabasa. Yung mga natirang manok na nakatali dito sa cording area para hindi sila mabasa ng ulan ay pinalagyan ni Jayfer ng bubong na sako ang mga scratch pen para kapag naulan ay doon sila sa scratch pen. Hindi kasi sila kasya sa tangkal kaya yung ibang mga manok ay naiiwan dyan sa cording area. Kapag hindi umuulan, ay pinapakawalan namin ang mga natirang cockerels dito sa backyard. Kaya lang, na-stress si Jayfern dahil yung isang anak ni Tanda ay hinabol na ng hinabol ang mga kasama niya. Hindi pa naman siya nalaban sa mga nakalagay sa scratch pen, pero yung mga kasama niya ay hinahabol niya at pinapalo. Kaya sabi ni Jayfern ay ilagay muna namin dito sa scratch pen para hindi manghabol ng mga kasama niya. Ayun. Yeah. Pasabay. Yan ka sa scratch pen muna. Baka makawala yan dyan. Diyan ka lang muna. Pasabay ka. Sobrang ingay nga nitong aming Ding Fair 5K sweater, broodhen at kakak ng kakak. Nagulat nga ako at biglang tumuraok. Akala ko yung mga baby stag ang naturaok. Butas na nga itong partition ng aming fly pen, kaya ayan, nagpalipat-lipat na siya dyan sa dalawang pinto. Pinakawala namin ang lahat ng cockerels para sila makapulpog. Ilang araw na rin kasing maulan kaya hindi namin sila naalpasan. Oo nga. Tuwang-tuwa si Jayfern dahil matatakaw daw yung mga stag na inuwi niya dito. 10 stag nga sila, yung 7 ay nandito sa multipurpose pen at yung 3 naman ay naka-scratch pen. Yan, gusto pa rin kumain. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!